Subukan po natin muling makausap si DPWH Secretary Rogelio Singson. Magandang gabi po, Secretary Singson. Yeah, good evening. Good evening, Jessica. Yes. Okay, salamat po. Naririnig ko na ho kayo. Alam nyo, ang tanong at reklamo na rin ng marami nating mga kababayan, lalo na po yung mga nabaha. Bakit daw po ganon? 5 years ago, naundoy na sila. Meron daw po bang sapat kayang nagawa para sana mas protektado po ang mga kababayan natin sa ganito pong bigla at medyo malakas na buhos ng ulan? Jessica, yung ilinatad naming master plan for flood management, hindi naman madaling gawin yon. It takes a few years to implement, no? At 3 major components yon. Unang-una, yung clearing of the waterways, no? Laliman, ayusin, and that's ongoing, no? Halimbawa, yung Pasig River, papunta na kaming Marikina, Lower Marikina, and then Upper Marikina, no? So, ang ginagawa namin ngayon doon, tinataasan namin yung wall para ma-improve yung carrying capacity ng Pasig Marikina River, no? Pangalawa dyan, yung improvement noong drainage systems. Kaya nakikita nyo, nagdadagdag kami, nag-upgrade kami ng drainage systems sa mga flood-prone areas, no? Santa Mesa, Blumentritt, yung Araneta area. So, kasama sa programa yan. Pangatlo, yung upgrading ng mga existing pumping stations, no? Ang principal na gumagawa niyan is MMDA. Now, halimbawa, yung mga low-lying communities naman, gaya nung Navotas, Malabon, tinataasan na namin yung dige doon, no? So, medyo pagka malakas ang ulan at saka high tide, medyo protektado sila. So, ang kulang na lang doon, tapusin namin yung dike at saka maglagay na kami ng mga floodgates at saka pumping stations, no? So, tuloy-tuloy. Unfortunately, as I said, no, maglagay kami ng drainage, hindi naman madali yan dahil sa mga ilalim ng kalye ang binubungkal namin. Nare-reklamo kaming madalas dyan na nagkokos ng traffic, kaya limited hours kami kung magtrabaho. 2009 po yung Ondoy. That was 5 years ago. Kung kulang ho yung panahon na yon for all the anti-flood projects po sana ng DPWH o ng gobyerno, how much more time po kaya, Secretary Singson, bago hindi na po natin makikita itong puro bahana lang? Kasi, halimbawa, yung pag-construct ng malaking impounding dam, no? Doon sa upper Montalban or San Mateo area na yan, it will take years to put up. Ang solusyon na yon, hindi mo pabababain ng habang ragasa ang bagyo, hindi bababa yung malakas na ulan galing sa Sierra Madre. No, ito, many years of neglect ito. Nawala na yung watershed dyan. Kaya yung Kainta, nagugulat sila, bakit ang taas ng akyat ng tubig, no? Napakalaki kasi nung drop nung magbula doon sa Sierra Madre, napakatarik ng tubig niyan. Tapos halimbawa matagal nang umuulan, saturated na yung lupa, ang lakas ng baba ng tubig. So, andun na nga ho tayo, medyo hindi ho siguro talaga simpleng problema ito. Napaka-komplikado and sabi niya nga ho, kailangan ng maraming taon. Sabi nga lang ho ng ating mga weather forecaster, Secretary Singson, parang ito na raw ho yung new normal na yung ulan na dapat ibinubuhos sa kung ilang araw, linggo o buwan pa, biglang sa isang araw ho ibinabagsak. So, hindi ko lang ho alam kung yung po bang anti-flood projects natin sa DPWH, naka-gear up po ba doon? Tama yan. Nakaset na kami sa standard na new norm, no? Kaya yung dating maliliit na drainage pipes, halos triple na nilalagay namin dahil yung intensity nga, napakaikli. Yun ba, ibubuhos ng isang buwan, ibubuhos ng isang araw lang, no? So, hindi na pwede yung mga dating standard. May nagtatanong po, Secretary, yung drainage pumps daw po na ibinigay ng Japan, gumana raw po ba? Yung
In fact, gumagana ngayon, tumutulong sa Espanya, tumutulong sa Araneta area, no, Santa Mesa, yung mobile drainage system, ginagamit namin ngayon. Aha. Yung Malabon na noticeably naman, no? Ito naman ho yung kabaliktaran. Mukhang gumana naman po daw yung anti-flood structure na inilagay doon kasi hindi ho ganong tumaas yung baha sa Malabon at sa Valenzuela at maswerte din daw po na low tide lang ngayon, hindi po nag-high tide kaya mabilis din pong humupa yung baha. Tama yun, Jessica. At isinasara na namin. Siguro hanggang first quarter of next year, baka masara na namin yung buong area yan. Okay. Secretary Singson, panghuling tanong na lang po, bigyan ho namin kayo ng chance to address yung pong hinaing ng mga kababayan natin na nakababad ngayon sa baha, hindi makaalis sa kanilang mga tahanan, stranded sila dahil baha. Ano po ba ang mensahe na gusto nyong ipaabot sa kanila, Secretary? Jessica, dalawang major components yung aming linatad. One is yung structural, yung ginagawa namin, at yung pangalawa, yung non-structural. Sabi namin, hindi namin kayang proteksyonan yung buong area. No? So, yung kung gusto naming proteksyonan lahat, ang dami naming ililikas na permanente sa mga tabi ng mga ilog. No? But we decided na hindi namin kayang implement na mag-clear ng napakaraming tao. No? So, we have to identify kung alin yan talaga yung high risk area, yun yung dapat naming alisin. No? Yung mga ibang areas na nasa high risk, dapat lang, ang importante sa kanila, bigyan sila ng warning at least 6 hours para makalikas. No? So, they have to accept na pag ganitong malalakas na ulan, no, habang hindi pa kapita po sa mga permanent structures, dapat handa silang lumikas. Pag sinabihan sila na gaya nito, ina-anticipate na sinabihan naman sila na malakas ang ulan, dapat nakahanda na silang lumikas. Okay. Maraming salamat po, DPWH Secretary Rogelio Singson. Maraming salamat po sa inyong oras. Okay.